Yes, go ahead, Ate Louie. Hello, hello po. Good evening po sa inyong lahat. At labis po ako natutuwa at andito na naman ako at makakasama ko na naman ang aking kambal tuko. Ayan po. At hopefully po ay tayo po ay ano ba? Keep warm po. Ayan. Hindi ko masabi sa Tagalog yun Keep warm dahil malamig po ang panahon ngayon. Sa ating po mga kaibigan po nandito sa Japan ay sa Tokyo po ay sana po ay mag-ingat po tayo dahil talagang marami po mga nagkakasakit ngayong mga ganitong panahon. Ayan po. At natutuwa po ako at muli na naman kaming nagkasama ni Ate Tina. Ilang linggo rin hindi tayo magkasama At least natapos ng maaga sa trabaho. Ayan, kumusta naman ang maghapon mo, Ate Louie? Ayun, trabaho, kuskus. Kaya, ayan po ang buhay OFW. yan, buhay OFW. Diba? Ayan, and kahit malamig, ika nga ay susugungin. Susugungin ang magtrabaho. Dahil sa yen. Dahil sa iyan. Yes, okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 8:49 na po ng gabi dito sa Japan. And yes, tignan po natin kung mamaya kung makakasama natin ang ating partner na broadcaster ng DZRH si Kuya Edmar. Uy, try po natin mamaya. Nakita ko ang mga retrato ninyo. Ang ganda. Diba? Ingit na ingit ako at pati si Papa Jack napapicture mo pa Laban ka at huwag kang mag-alala partner dahil dadalaw ba tayo ulit dadalaw pa ulit tayo pag-uwi natin doon. Talagang bubulabugin ulit natin ang ating mabait na kuya, ang ating regular na kasama dito sa Seoul with si Kuya Edmar. Ayan. Napakabait po nila. Looking forward na makapunta ako sa kanila. Sana maka-join tayo minsan din sa kanila kasi malay mo din, di ba? Kasi nagla-live naman si Kuya minsan, anuhin natin siya, itaon natin na siya naka-angkor and then saka tayo po. Yes, sayang nga dahil hindi ako nagkaroon ng chance na ma-meet si Kuya si Sir Andy Vidal Verde. Andy. Opo, pero nagkausap po kami sa phone. Oo, sa bumalik kasi ako the next day nang bago ako pumunta ng airport, dumaan po ako sa MBC. So it happened na wala ulit siya pero nakadalawang usap din kami sa phone. So saan banda yung MBC na yun? Sa Star City po. Star City? Yun po mismo yung yung front ng Star City at saka yung MBC is magkatabi lang. Yan. Alam mo bang napakatagal na itayo ang MOA pero hindi ko pa napuntahan. Ganon? Hindi pa ako nakapunta ng MOA. So talagang looking forward na makapunta rin ako dyan. Layo kasi sa Quezon City kaya walang chance na makapunta doon. Ay nako ate. Maganda na kasi lalo na katatapos lang ng APEC, di ba? Kaya talaga namang malinis di ba? Saan ka pa? Di ba? Kaya pinagkukwentuhan nga nila yung mga blockings ng road kung talagang wala ka daw makita kahit isang alam mo yun nag-aano sa kalye, anong tawag doon, yung palabi-labi sa kalye, talagang as in wala ka daw makita. So kaso nga lang syempre andyan pa rin yung mga kalat, but then yung mga palabi-labi is totally tinanggal nila. But anyway, masaya naman tayo, di ba? Dahil kahit paano marami man nagprotesta dun sa APEC na yan.